As of this time, ang response ko dyan, nagsorry na ba ang China sa pag-violate ng ating karapatan sa West Philippine Sea? Sa patuloy na Ang response ko dyan, nagsorry na ba ang China sa pag-violate ng ating karapatan sa West Philippine Sea? Sa patuloy na pag-harass ng Filipino fishermen, sa pambubuli ng Philippine Coast Guard over the years, sa pagpapahirap sa Armed Forces of the Philippines whenever we do our resupply mission ng mga nakaraang taon? Are there any apologies that were extended to us by the Chinese government? Ngayon, kung pipilitin ako ni Senator Alan Peter Cayetano, yan ang tanong ko sa kanya. Na-compensate ba talaga ng caricature na yan ang ginawang pag-violate ng Chinese government sa ating mga kababayang Pilipino? Sa gitna ng mainit na tensyon sa West Philippine Sea, isang opisyal ang hindi takot magsalita. Isang leader na handang ipagtanggol ang ating mga karapatan sa dagat. Siya si Commodore J. Tristan Tariela, ang mukha ng Philippine Coast Guard sa pinakamahirap na maritime dispute ng bansa. Si J. Tariela ay isang mataas na opisyal ng Philippine Coast Guard or PCG. May ranggong Commodore at kasalukuyang spokesperson para sa West Philippine Sea. Pero sino ba talaga siya? Ano ang pinagdaanan bago maging isa sa mga pinakamataas na tinig ng Philippine Coast Guard? Si Tariela ay dating estudyante ng Philippine Military Academy or PMA. Pero noong September year 2003, siya at 7 iba pang kadete ay naakusahan na nandaya sa isang quiz o pagsusulit. Inakusahan sila ni Management Information Science Professor Jovelyn Hermano. Lumabag sa honor code dahil magkakapareho ang kanilang mga sagot sa isa pang klase. Inamin ni Tariela na umalis siya sa PMA ilang linggo bago ang dapat sana niyang graduation noong year 2004 at ipinaliwanag niya na ginawa niya ito para maprotektahan at mapanatili ang honor code. Siya at ang 7 pang kadete ay nagsampa ng legal na reklamo laban sa PMA dahil umano'y hindi sila nabigyan ng due process. Ang paglalakbay ni Commodore Tariela ay hindi ordinaryo. Hindi siya tumigil doon. Nag-graduate siya ng Master of Science in Maritime Education and Training sa Philippine Merchant Marine Academy Graduate School. At hindi lang yan, nagtapos din siya ng Master of Public Policy at Doctorate in Advanced Policy Studies mula sa National Graduate Institute for Policy Studies sa Tokyo. Si Coast Guard Commodore J. Tristan Tariela ay kinilala hindi lang bilang isang opisyal, kundi bilang isang scholar at strategic thinker. Napili siya bilang isa sa unang batch ng Year 2021 Pacific Forum US-Philippines Next Generation Leaders Initiative, isang programang naglalayong hubugin ang mga susunod na leader sa larangan ng security at foreign policy. Hindi lang doon nagtapos, napili rin siya bilang isang fellow ng Year 2021 East-West Center US-Philippine Alliance Fellowship sa Washington, D.C., USA. Bilang isang respetadong boses sa kanyang larangan, nagsusulat siya ng mga opinyon at analysis articles para sa mga kilalang international publications tulad ng The Diplomat, The National Interest, at Analyzing War. At bukod sa pagiging opisyal at manunulat, ibinabahagi rin niya ang kanyang kaalaman bilang visiting lecturer sa National Defense College of the Philippines, Philippine Public Safety College, at sa Philippine Merchant Marine Academy Graduate School. Si J. Tariela ay mabilis umangat sa Philippine Coast Guard. Mula sa pagiging training officer, naging spokesperson siya ng bansa sa usaping West Philippine Sea, ang lugar na pinagtatalunan ng Pilipinas at China. Kilala siya sa pagiging matapang sa media, pagharap sa mga Chinese claims sa disputed maritime waters, at pagpapaliwanag ng mga maritime incidents sa publiko. Sa 2025, siya rin ang naitalang Deputy Commander ng Maritime Security Law Enforcement Command, isa sa mga pinakamataas na posisyon sa PCG. Hindi lang siya simpleng tagapagsalita. Mahigpit din siyang tumutuligsa sa fake news at misinformation na kumakalat online tungkol sa West Philippine Sea. I was relatively unknown, having just returned from Tokyo after my PhD studies. However, as we gained traction the weeks following our launch, I became a target for these trolls who sought to tarnish my reputation as a Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. They unearthed and amplified the fact that I was a discharged cadet from the Philippine Military Academy, that I was not able to graduate from PMA.
And they even attempted to portray my postdoctoral fellowship in Washington as the time of my recruitment as a pawn of the United States government. Their attacks even escalated, labeling me as a pro-US lapdog and even a CIA recruit, that even my mother is having a difficult time to understand dahil wala daw po sa mukha kong maging CIA. Eventually, they fabricated another lie, alleging that I was even receiving a $4 million Stalin free from the US Embassy. They even went further, concocting a story that I visited personally the residence of Speaker Romualdez to receive 3 black bags. But for the record, I don't even know the address of Speaker Romualdez. While these lies are absurd, and they're not only frustrating, but also deeply unfair to my family, I am committed to my role in exposing Chinese aggression and raising awareness among the Filipino people so that we can unite as one nation with a renewed sense of patriotism. My efforts are not motivated by the Americans, nor for any political ambition. My dedication is for the future generation of Filipinos. At kamakailan lamang, nauwi sa sigalot sa Senado ang isang karikature ng Chinese President Xi Jinping na ginamit ni Tariela sa isang academic presentation na kinagalit ng Embahada ng China. Kailangan natin magkaisa sa issue na to. Atin to. And some want to make it a political issue. Sila pro-China, kami anti. Hindi po. Pare-pareho tayong pro-Philippines. Pero may mga detalye na kailangan pag-usapan natin ng husto. Let's focus on Commodore Tariela muna, no? Let me state this for the record muna, ha? I don't doubt his patriotism. I don't doubt his contribution to the cause. At lahat ng ginawa niya na opisyal at tama, wala akong problema. Ano sa dalawa ang opisyal ng Pilipinas? Yung mag-usap tayo, magdebate, ipaglaban natin atin, pero sa simbolo ng watawat at sa simbolo ng Pangulo ng bawat bansa, cordial tayo, or ang official ba natin ay umikot tayo at gumawa tayo ng mga caricature at siraan natin ang image ng presidente ng kabila, which is our official policy. At dahil sa usaping ito sa Senado, tinawag ni Commodore Tariela ang kanyang trabaho na heartbreaking. Hindi dahil sa mga dayuhang barko, kundi dahil sa mga leader dito sa loob ng bansa na sinasaksak siya sa likod habang siya ang humahawak ng linya sa harap. I don't think I have done anything wrong for Senator Cayetano to insult and malign me, according to Commodore J. Tariela. Si Tariela ay nakatayo sa liwanag ng transparency. Si Cayetano naman ay nagtatago sa anino na tinatawag na quiet diplomacy na para sa iba ay euphemism lang ng pagsuko. Ang isa ay tagapagtanggol ng Republika. Ang isa naman ay nagiging tagapagsalita ng isang bully. Bakit nangyari ito? Because again, obviously, the Chinese government it doesn't really care about human rights of international law. They don't care about the 2016 arbitral award. Much more that they do not care the safety and security of ordinary Filipino fishermen who are just civilian. They want to dominate the area. They want to drive away the Filipino fishermen and also to make them more afraid, to coerce them na wag nang mangisda sa Sabina Shoal. Para sa akin, I find it very weird. No? Bakit ako magsusorry? Kasi nga, ang tanong ko dyan, yung caricature ba na ginawa ko na yon is more than enough to compensate us dun sa harassment ng Chinese Coast Guard sa mangingisda, against the Philippine Coast Guard vessel, sa mga nakaraang taong pagharang nila sa resupply mission. Are this enough na mabayaran tayo dahil sa caricature? Tsaka excessive na ba talaga yon? Para ako magsusorry. Samantala ang Chinese government, did they ever apologize sa ginagawa nila sa ating mga mangingisda, sa ginawa nila sa Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines? So I find it very weird, no? Senator Cayetano asking me to apologize dahil sa caricature. Pero my question is, when was the last time that Senator Cayetano stood up at sinabihan niya Chinese embassy, Chinese government, mag-apologize nga sa Pilipinas? Did we even hear him
say those kind of questions. Sa pananaw ninyo, talagang wala po kayong nilabag na polisiya or diplomatic protocols dun po sa ginawa ninyo last time? Issue na yun, hindi yun official statement. No? Yeah. Hindi yun press ko na ginagawa ko. I don't talk about the incident. That photo na kinuha sa akin na nailabas natin is a lecture that I'm giving sa mga estudyante ng isang university dito sa Manila. Mhm. So, hindi siya pag-explain ng posisyon ng gobyerno. It's an academic discussion. Commodore J. Tariela, isang opisyal, isang scholar, isang tinig sa gitna ng ingay, at isang pangalan hindi maiiwasang banggitin sa pambansang usapin ng West Philippine Sea. Ngunit higit pa ito sa posisyon, higit pa sa ranggo. Ang kanyang kwento ay naging salamin ng isang bansa. Isang bansang hinahamon, sinusubok at pinipilit patahimikin. Sa panahong ang impormasyon ay ginagawang sandata at ang katahimikan ay tinatawag na diplomasya, may mga pinipiling magsalita, may mga pinipiling tumayo, may mga pinipiling humawak ng linya. Sa mundo ng balita at geopolitics, ang katotohanan at interpretasyon ay madalas magkalaban. At sa gitna ng unos, nakatayo si Tariela. Dahil sa huli, ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang laban ng mga barko sa karagatan. Ito ay laban para sa dangal, para sa soberanya, at para sa kinabukasan. At sa bawat alon na humahampas sa ating baybayin, nananatiling tanong, sino ang tunay na nagbabantay? At sino ang nakatingin lamang mula sa dalampasigan? So, Jay Tariella, why should our audience care about the Chinese embassy's war of words with Philippine officials? Well, everybody should care about the current behavior of the Chinese embassy right now. Let me reiterate, this is not the behavior of the Chinese Minister of Foreign Affairs, but this is the behavior of the Chinese embassy that we host in our own soil and criticizing our public officials and our lawmakers. Try to imagine if this kind of behavior will also be uh, done by the Chinese embassy in US, for example, or any other parts of the Indo-Pacific. This will be a blatant ridicule of your own government. So we need to come up with, we need to expose this so that the Chinese would eventually stop doing this, and they would realize that this is not in accordance with the Vienna Convention for Diplomatic Relations. That as a diplomatic mission, they have to abide with a set of norms, and they should,